Good morning mga kaalahero at sa gustong matutong maging alahero. Sa videong ito, ipapakita natin paano ginawa yung isang souvenir items. Nagkataon lang na na-commission tayo ng isang engineer, isang kontraktor. May nagpagawa sa kanya isang malaking company para gawin ang isang souvenir para sa bisita na galing pa ibang bansa. Ang bisita nila is World Gold Council. 10 representative ng World Gold Council na bumisita sa minahan. Nagkataon naman na sa dinami-dami ng mga alahero na pinuntahan ni engineer, lahat sila mga busy, yung iba ayaw gawin, kaya napunta sa atin yung trabaho. Makita ko yung papagawa niya, tinanggap na natin kagad kasi ibibigay siya doon sa mga representative ng World Gold Council. Bihira lang mapunta dito sa atin yung World Gold Council. Mabibigyan tayo ng pagkakataon na gawin yung isang souvenir na ibibigay sa kanila. Kaya hindi na ang nagdalawang isip na tanggapin ang trabaho saka gawin ng tama. Ito na, at dahil meron din tayong mga katulong dito, yung mga anak ko na tumulong din sa paggawa nito, kaya nagawa natin to ng nasa tamang oras. Yung gustong pizza na magawa yung trabaho naibigay naman natin kay engineer. Hindi man tayo napahiya doon sa promise natin na magagawa natin to sa takdang panahon. Ito yung ipapakita ko lang yung mga paano namin to ginawa. Yung iba hindi na video kasi nga busy. Yung pag-cutting ng mga letters, yung pag-cutting nung sa mapa, saka kung paano yung pinagdugtong, kasi yung laminador natin is maliit lang naman, so pinagdikit-dikit at doon na kinating yung mapa. Yung mapa nito Aroroy silver siya, 999 silver. Purong silver tong mga letters na puti. Yung iba naman makita nyong dilaw 24K gold. Yung iba 18K yung sa logo, at saka pinaghalo yung 18K at saka 24. Yung mga sobra-sobra ng 18 at saka sobra-sobra ng 24 pinaghalo, yun ang ginawang letters doon sa logo, yung Bito Gold. Dito na parte, ayan, nakating na yung mapa, pinapakintab na lang, nililiha yung yung mga gasgas, nililiha yung mga dugtungan, binabuffing para kumintab. Wala siyang pinagkaiba sa paggawa ng alahas. Kaya ko ito tinanggap kasi kakaiba. Yung shop natin gumagawa lang tayo ng alahas, pero itong project na to hindi mo siya alahas kasi nga plaque siya, souvenir na pangregalo. Kaya tinanggap natin para kakaiba naman. Ayan, itong gold, itong dilaw na to na ginugunting natin para to sa logo ng MGP. Idikit natin to sa ginto, sa 24K na ginto. Ayan. At saka gugupitin para makuha natin yung eksaktong hulma o eksaktong hugis nung sa logo. Kailangan natin yung pattern para sigurado yung pattern idikit sa ginto, sa flat sheet na ginto, at saka gupitin para sigurado tayong ano yung hitsura ng pattern, ganon din yung ginto.
FYI lang, no, nung ginawa namin to, galing pa ako ng night shift duty sa trabaho ko kasi nagtatrabaho man tayo sa gold process plant, pero sa gumagawa din tayo ng alahas tuwing day off. Meron din tayong sa pangtrabaho na yun talaga yung trabaho natin sa araw-araw. Day off lang ako gumagawa ng alahas sa shop ko. Kaya nung unang inoffer tong trabaho na to sa akin, kasi nga night shift ako, tulog sa umaga, hinindihan na to na ni Mrs. pero wala nga silang makitang iba na pumayag na trabahoin ito. Bumalik pa rin sila sa shop. Pero nang makita ko nga yung logo, sabi ko hindi ko na to aayawan. Kahit siguro antok, gagawin ko na to. Nung ginawa ko to, galing night shift, tapos kinaumagahan, day off na, tuloy pa rin hanggang sa siguro mga 5 oras na hindi na kinaya, ayun, nakatulog. Pero tuloy pa rin, pagising tuloy pa rin para lang matapos to sa takdang panahon na pinangako natin. Hindi naman nagsuffer yung design kasi nagawa din naman natin ng tama kahit nga inaantok. Yung design, yung puti silver, tapos yung mga dilaw patong natin yung ginto kasi yun man ang naka-design na pag puti silver, pag yung dilaw ginto yung ipapatong. Kaya ito yung pinatong natin yung ginto sa silver. Kaya nga siya ito kakaiba to talaga sa mga ginagawa ko. Kasi hindi ito singsing, bracelet, kwintas, earring, hindi. At saka napakalaki kasi nakadikit siya kasya sa A3 na papel. Kala ko nga nung inoffer to, kala ko pendant, ay hindi pala. Isa pala siyang malapad na A3 na papel ang size niya. Ito na mga kalahero, ayan, yung silver na nilagyan natin ng ginto sa ibabaw, papatungan ng mapa, patong uli ng mapa sa ibabaw. Silver, patungan ng ginto, tapos patungan uli ng silver. Kasi kung puro silver siya, hindi mo masyado makita yung kulma o hitsura ng mapa. Pagkatapos makating, ayun, ililiha para kumintab. O ayan na, buo na. Yung puti sa kaliwa, silver, yung sa kanan, ginto. Ito naman yung letters na Bito Gold. Isa-isang kakatingin na naman natin to. Tapos pakikintabin, lilihain, ibabaping para matanggal yung mga gasgas at bitaw yung kintab na kulay. Ayan, Bito Gold. Sa paggawa nito, kailangan mo dito talaga ng tiyaga, yung pasensya. Kasi hindi ka makakabuo nito kung wala kang tiyaga, sa maiksi yung pasensya mo. Kailangan mo ng pasensya kasi minsan kahit sagad na yung tiyaga mo, minsan may mga pagkakataon na madamage
kung maiksi yung pasensya mo, imbes na yung damage kunti lang, lalaki yung damage. Kaya tapos na yung nating magawa lahat ng mga letters, yung logo, yung mapa. Didikit na natin siya sa felt paper. Nakaglow lang to doon sa felt paper. Sinundan lang natin yung pagkagawa nila nung pattern. Yung mapa ng Masbate, Mainland Masbate. May mga nagtatanong, nasaan yung Tikaw, nasaan yung Burias? Wala sabi ko, hindi nasabay sa bayad kasi yun lang namang Mainland Masbate yung nilagay nila. Ibig lang sabihin, yung Aroroy, yung sentro ng Aroroy, ang sentro ng Minahan nasa Aroroy. Ito yung dinidikit na natin, yung World Gold Council. Ito yung organisasyon na sa buong mundo na nagmumonitor ng ginto sa buong mundo. Binisita nila ang company para siguro mamonitor nila yung ginto. Kasi yun naman yung trabaho nila. Ito naman yung logo ng Vito Gold. Ito yung pinagpatong-patong natin. Una, silver, patungan ng ginto, patungan ng silver uli. Yung sa kaliwa, yung sa kanan, silver, patungan ng ginto, patungan ng ginto pero mababang kilates yung pinatong, yung 18 kilang. Special na glue yung ginamit natin dito. Ito yung kabuuan niya, ito yung pattern na nakaprint sa papel, saka ito yung ginawa natin na kasing laki din ng pattern nila. Ayan. Salamat sa panonood mga kalahiro at sa kahit hindi alahiro. Salamat din sa support sa mga nag-like, nag-subscribe.